Good morning, Baguio City. Hi, yan nga guys. Welcome sa episode 5. Kasalukuyan kaming nandito ngayon sa Mega Tower 4. Actually, dito kami tumuloy for 2 weeks, no? Ayan, kung gusto nyong pumunta dito, ay try nyo yan. So, ito po yung araw bago po yung Northern Blossom. So, after nung umaga na yon ay syempre pumunta kami sa katedral para magsimba. Syempre, di ba, bago tayo magsimula ng kung anumang mga bagay, lalo na kapag linggaw, di ba, o ibang araw na mahalaga, ay magsimba tayo, lalo na pag birthday. So, ganito po siya guys, no? Pag sa gabi, ganda, no? Ang liwanag. The next day. Eto na nga guys, so dumating na ang araw ng Northern Blossom Day yan. So guys, for your information, no, kailangan namin gumising ng napakaaga para syempre umabot ng 6 a.m. mismo sa Northern Blossom. So umalis kami doon sa Mega Tower 4 ng 4 a.m. actually. So nakikita nyo naman yung kalsada at yung daan, yung mga tanawin ay madilim pa. So makikita nyo na yung pag sunrise dyan, no? Paunti-unti sumisilip na. And then eventually, eto na yon. Makikita mo na paunti-unti ang magandang araw. So, sa mga nagtatanong, wala po kaming sasakyan. Pumunta po kami dito. Siyempre, we talk to the one of our nasakyang mga taxi drivers dyan sa Baguio. So, ang nasakyan namin actually si Kuya Rico, no? Ang nagbinayad lang namin dito sa Atok Benguet Tour ay 3,500. So, yung 3,500 na yun, no, hindi lang siya actually sa Northern Blossom. Marami pang lugar kasi nga ito ay DIY. So nakikita nyo yung aking pinakamamahal. Hindi po maganda ang mood niya. Kasi itong pinakaayaw niya, yung zigzag roads at paakyat. Siyempre, nakakahilo nga ngayon pag lalo na pag umaga. Ayan na, unti-unti nang sumisilaw. At nandito na nga tayo sa Northern Blossom. Kung makikita nyo, no, ang entrance rate po ay 250 pesos. So, Monday to Saturday, close po sila ng Sunday. So, agahan nyo po para mas makita nyo kaagad yung sunrise pagpasok nyo mismo dito sa Northern Blossom. So, konti pa lang yung mga tao dito. Siyempre, may mga kasabayan na kami dito. Kasi nga, ganun talaga. Mas magandang ang mas maaga kang napunta. Yan, sa bandang kaliwa ko ay may CR dyan. Yan, dyan po pwede mag-park yung mga sasakyan. At syempre dyan din nakapark yung sinakyan namin kanina. Thank you pala sobra kay Kuya Rico dahil ang ganda ng namin DIY tour dito sa Atok Benguet. So ayan po yung office, yung location niya. Diyan lang po yan, malapit actually sa barangay lang ng Atok mismo. Okay, konting lang lakad, nandun na yung barangay. Balik ka lang doon sa may main road. Tapos diretso lang ng konti, nandoon yung barangay. So, madali lang na makita yung landmark kung saan mismo yung Northern Blossom, guys. So, ito na nga, after several minutes ng paghihintay, sa akin pinakamamahal kasi nga nagsuka yata siya, I guess. Kasi nga nahilo siya. So ito na, papasok na po kami sa entrada mismo ng Northern Blossom. This is not the first time na nagpunta kami dito sa Northern Blossom. This is our second time. So ayan po yung mga staff ng Northern Blossom. Maaga po talaga sila dito kasi nga nagpe-prepare. Yung mga nagtitinda ng mga bulaklak din, ng mga pagkain. Ayan, sila yon. Siyempre, hindi naman pwedeng pumunta dito ng wala kang idadalhin pa uwi. So, kailangan meron talaga, di ba?
dito. Eto na nga guys, ayan. Papasok na kami. At nandyan na nga po si ate nakaabang. Ang tanong po dito ni ate kung first time daw ba. Siyempre sinagot namin hindi. Kasi nga this is our second time. Kaya binigyan niya kami ng stub na gagamitin namin later para doon sa Anli coffee guys. And then may merienda na tinapay. Ayan, later yon pag akit doon sa exit. So, ito na yung makikitang una, ang Snapdragon. Ang Snapdragon, guys, naririnig na natin yan madalas kapag bibili tayo ng cellphone, no? Yung mga cellphone kasi may mga tinatawag na mga operating, mga chipset. Chipset, yon. Hi guys, nandito tayo ngayon sa Northern Blossom. So after ng almost 2 hours ng biyahe, ayun, siya, nagsuka. Hindi niya kinaya. So, simulan na natin ang ating tour dito sa magandang lugar ng Northern Blossom. Ayan nga, so ito na, nag-start na po ang tour namin dito sa Northern Blossom. Ayan, masisilayan na po ang sunrise. Oh, wow! Ayan na. Kay ganda pong pagmasdan, yung sunrise dito sa Northern Blossom. So makikita nyo, napakaganda po guys. Sarap tingnan at sarap pagmasdan ng kalikasan. Lalo na't nakaka-relax. Kaya kung kayo gusto nyo mag-relax, syempre, pupunta na kayo din pero huwag lang kayong magdala din kayo ng gamot kapag kayo nahihilo para iwas sa mga maaring mangyari guys. Iwas tayo doon. Para din yun sa inyo. Ayan. At yun nga, guys, natunghayan nyo ito. Napakaraming Snapdragon flowers. At syempre, napakarami din iba't ibang klaseng flowers dyan. Ayan, siya po ay nagpapapicture. Syempre, hindi rin ako nagpatalo dyan, no? Ayan, kung mapapansin nyo, ang taas po ng view dito sa Northern Blossom. Makikita nyo ang sea of clouds. Ayan, so ang ganda. Yan, nakikita nyo po yung cabbage roses. Talagang akala mo, itsurang talaga, repolyo, guys. Mukhang repolyo, pero sabi sa Google ay ito ay ornamental. Ayan. So, yan. Meron yung mga iba't ibang klase pang bulaklak. I guess para siyang itsurang mga santa, no? Ayan. Tapos, other flowers sa baba at ang napakagandang view na matatanaw dito sa Atok Benguet. Kaya, ano pang hinihintay nyo kung gusto nyo ma-relax? Tara na. Dito na sa Northern Blossom. Ayan, minire-record ko siya actually kasi ang ganda niya for my day. So, ito po, lakad po tayo ng bahagya at pupunta naman tayo sa ibang view naman. Yan, kung makikita nyo, ang gaganda ng mga bulaklak, halaman. Sabi nga nila, diba, color green is a color for us to relax. Ayan, sandamukal na cabbage roses, guys. Ayan, ready ka mag-picture dyan. Siyempre, napakaganda ng view. Hindi kami papatalo. Pa-picture din kami. At ito pa, ang iba't ibang pang klaseng mga bulaklak. Ayan,
Nagpa-picture din kami dito. Ayun si Kuya. Nag-request nga kami na magpa-picture kaming dalawa dyan. At thank you kay Kuya, no, na nag-picture sa amin dyan. Sa lugar na yan. So dito naman guys, kung mapansin nyo, ayan, halos pare-parehas lang, no, yung mga bulaklak. Pero hindi sila pare-parehas. Diba? Iba't ibang mga, ano yan, breeds ng bulaklak. Ano to, hayop? Breeds. Iba't ibang uri ng bulaklak. Pero karamihan dito ay mga snapdragons. Kasi nga daw mas magandang mabilis rather lumaki ang mga snapdragons dito. Yan sa gulong. Kung mapapansin nyo, itong view na to, wow. Wala ka nang hihingin pang, masasabi mo na lang, thank you Lord. Kasi nakarating ka dito sa lugar na to. Mas maganda nga talaga pumunta dito, lalo na kapag summer. Yan. Also, kapag may free time and vacation. Hi guys! Nasaan tayo ngayon? Sa Northern Blossom. Oh! Hello po! Happy Tuesday! Mainit! Naman baka aga. Daming magagandang bulaklak. Yan, may mga rock formation, maraming bundok. So, yan. Punta na rin kayo dito sa Northern Blossom. Ayan guys, so napapaligiran tayo ng mga bulaklak na hydrangea. Ayan. So, malapit na tayo sa stopover kung saan pwede kang maupo kasi nga nakakapagod up. Sa una kasi mataas, then bababa ka, tapos ang exit ay paakyat ka naman. So, kung mapapansin nyo, puro paakyat na po yung aming lalakbayin. Talagang nakakapagod. So, payo ko lang sa pagpupunta kayo dito sa Northern Blossom, tiyakin nyo na kaya nyo, ha? Lalo na yung may mga hika dyan katulad ko. Bakit? Ayan nga, sa tagpong ito, nagpahinga muna kami saglit dito. Kasi, ayan, sobrang kakahingal to eh. Grabe yung akyat. Mas madali talaga bumaba pero napakahirap umakyat eh. So malapit na po kami dito sa exit. Pero bago yung exit guys, syempre ito yung makikita nyo sa huli. Ayan. Yan, diretso tayo. Andito sa iwan tayo. Ano pa yan, Bang? At matapos ang ilang minuto, actually isang oras yata kami umakyat. Nakakapagod kasi Ayan, ito na yung last part kung saan kami akit na doon sa stopover bago pumunta sa next destination. Ito na yung kapihan. Ayan. Dito kami na uminom ng kape. Napakasarap ng kape nila, Barako talaga yung at may complimentary pagkain sila. Ayan, so bumili na rin kami ng pasalubong namin ng mga bulaklak. So, thank you guys sa panonood. Don't forget to like, subscribe, share our videos for more content. Bye!